Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang results of the American occupation. So, ang introduction na ito ay nagpapakita ng magkasalungat na epekto ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946. Sa ilalim ng benevolent assimilation na patakaran ni Pangulong McKinley, layunin ng Estados Unidos na gawing mas moderno at sibilisado ang Pilipinas. Ngunit inilagay ang mga Pilipino sa mababang posisyon bilang kasangga. Ang mga positibong epekto ng pananakop ay ang pagpapakilala ng edukasyon para sa lahat, pagpapabuti ng kalusugan, mas magagandang kalsada at transportasyon, at pag-unlad ng kalakalan. Sa kabilang banda, may mga negatibong epekto rin, tulad ng pagiging dependent ng Pilipinas sa ekonomiya ng Amerika, pagkawala ng ilang bahagi ng kultura, at ang patuloy na pagkakaroon ng colonial mentality o mentalidad ng pagiging kolonyal. Progress of education. Ang pinakamalaking kontribusyon ng Estados Unidos sa sibilisasyon ng Pilipinas ay ang sistema ng pampublikong edukasyon. Ito ay kaiba sa sistema ng edukasyon ng mga Kastila na nakatuon sa relihiyon at paggamit ng mga wika ng Pilipinas. Sa ilalim ng Amerika, binigyang diin ang mga demokratikong prinsipyo at ang praktikal na aplikasyon ng mga batas. Hindi naman tinutuligsa ng sistema ang relihiyon, pero naging optional ito sa halip na sapilitan ang edukasyon. Sa ilalim ng Amerika ay may layuning ipatupad ang prinsipyo ng paghihiwalay ng iglesia at estado, kaya't wala ng papel ang iglesia sa pagpapatakbo ng mga paaralan. Imbis na pigilan ang mga Pilipino sa pagkatuto ng wikang Espanyol, pinilit ng mga Amerikano na matutunan ng mga Pilipino ang Ingles. Agad nagtatag ng mga paaralang pampubliko matapos dumating ang mga Amerikano. At noong 1899 to 1900s, mahigit 100,000 na mga bata ang nakapag-enroll sa mga paaralan, sa pilitan ang pagpasok sa paaralan at binigyan ng libreng gamit pang-eskwela ang mga estudyante upang hikayatin ang mga magulang. Ang unang mga guro ay ang mga sundalong Amerikano at pinalitan sila ng mga Thomasites. Ito ay ang mga guro mula sa Amerika. Sa pagitan ng 1903 at 1914, ipinadala sa Amerika ang mga mag-aaral na nagpakita ng galing upang mag-aral. At pagkatapos ng kanilang pagbabalik, naging guro sila o nagtrabaho sa gobyerno. Itinatag din ang Universidad ng Pilipinas noong 1908 upang magbigay ng mas mataas na edukasyon. At mga pribadong paaralan tulad ng Universidad ng Santo Tomas at Escuela de Derecho ay nagpatuloy ng paggamit ng Espanyol. Ngunit napilitan rin silang gumamit ng Ingles dahil sa competition. Dahil sa sistemang ito, tumaas ang antas ng literasya ng mga Pilipino mula sa isang mababang porsyento. Dahil sa sistemang ito, tumaas ang antas ng literasya ng mga Pilipino mula sa isang mababang porsyento ng mga marunong magbasa at magsulat noong panahon ng Kastila. Umabot ito ng 44.2% noong 1903, 49.2% noong 1918, at 65% noong 1935. Naging posible ito hindi lamang dahil sa dami ng mga paaralan, kundi pati na rin sa mga programang pang-edukasyon para sa mga matatanda na nagsimula sa mga misyonaryong Amerikano at naging mas malawak noong 1933. Ang sistema ng edukasyong ipinakilala ng mga Amerikano ay nakatulong sa pagpapataas ng antas ng literasya ng mga Pilipino at nagbigay daan para sa mas malawak na kaalaman sa Ingles at demokratikong prinsipyo. Public Health and Welfare. Ang pangalawa sa pinakamahalagang kontribusyon ng Estados Unidos sa Pilipinas ay ang pagpapakilala ng sistemang pangkalusugan at kapakanan ng publiko. Bago dumating ang mga Amerikano, ang mga Pilipino ay labis na pinahirapan ng mga sakit tulad ng kolera, bulutong, dysentery, malaria at tuberculosis. Bagamat ipinakilala ng mga Kastila ang pagbabakuna at nagtatag ng mga tanggapan tulad ng Bureau of Health, hindi naging epektibo dahil sa kakulangan sa pamamahala at hindi pagkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga opisyal. Dahil dito, mataas ang bilang ng mga namamatay sa mga sakit.
Nang dumating ang mga Amerikano, agad nilang pinatupad ang mga hakbang upang pigilan ang pagkalat ng mga epidemya at mapabuti ang kalusugan ng mga tao. Itinatag ang quarantine service upang kontrolin ang mga sakit na pumapasok mula sa ibang bansa. Ang mga bagong paraan ng paggamot at pag-iwas sa sakit, pati na rin ang pagtuturo sa mga tao tungkol sa kalinisan at sanitasyon, ay nakatulong upang pababain ang bilang ng mga namamatay. Bagamat mahirap ito dahil sa mga pamahiin at kakulangan ng kaalaman ng mga tao, naging matagumpay naman ang mga hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan. Noong 1901, itinatag ang Board of Public Health na naging isang buryo sa kalaunan. Ang layunin nito ay hindi lang mapabuti ang kalusugan ng publiko, kundi pati na rin alisin ang mga pamahiin at kamangmangan. Nagpadala ang mga Amerikano ng mga field workers sa mga probinsya upang magturo ng tamang sanitasyon. Nagpatayo sila ng mga dispensaryo, ospital at mga institusyon para sa mga may sakit at may leprosy. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, bumaba ang bilang ng mga namamatay mula sa 30.5% bawat 1,000 katao noong 1898 hanggang 21.29% noong 1907. Kasabay ng pagtutok sa kalusugan, nagbigay din ang mga Amerikano ng mga pasilidad para sa mga hindi pinalad tulad ng mga ulila, baliw, at mga kabataang kriminal. Nagbigay sila ng mga asilo at mga pagsasanay para sa mga kabataang nagkasala upang magbago at makabalik sa lipunan. Dahil dito, nagkaroon ng bagong pananaw ang mga tao tungkol sa kapakanan ng mga mahihirap at nangangailangan. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ginawa ng mga Amerikano sa kalusugan at kapakanan ng publiko ay nagdulot ang mas mababang bilang ng mga namamatay at pagtaas ng pamumuhay. Ang mga Pilipino ay naging mas malusog at ang mga karaniwang Pilipino ay naging mas mataas din, mula sa average na taas na 5'2" hanggang 5'4". Noong simula ng siglo, naging 5'4" hanggang 5'6" dahil sa mas tamang nutrisyon at kalusugan. Trade, commerce, and industry. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Estados Unidos ay dulot ng mga patakarang pangkalakalan na ipinakilala ng mga Amerikano. Noong 1902, nagsimula ang 25% na bawas sa buwis sa mga produkto mula sa Pilipinas. Ngunit hindi pinayagan ng Kongreso ng Amerika na makapasok ng libre ang mga produktong Pilipino sa kanilang bansa. Noong 1909, ipinasa ang Payne-Aldrich Tariff Act na nagbigay ng partial na kalakalan ng libre ng buwis para sa mga produkto mula sa Pilipinas. Maliban sa bigas, ngunit may mga limitasyon sa dami. Sa kabilang banda, walang limitasyon at libre ang buwis sa mga produktong Amerikano papunta sa Pilipinas. Upang itama ang hindi pagkakapantay-pantay, ipinasa ang Simmons-Underwood Tariff Act noong 1913 na nagtanggal sa mga limitasyon sa mga produktong tulad ng abaka, asukal at tabako mula sa Pilipinas. Dahil sa patakarang ito, tumaas ang kalakalan ng panlabas ng Pilipinas. Mula 1900 hanggang 1909, ang karaniwang taunang export ng Pilipinas ay 60.9 bilyong piso. Pagkatapos ng 1909, nang ipasa ang Tariff Act, tumaas ito ng malaki at umabot ng 94.7 milyon sa pagitan ng 1910 to 1914 at patuloy pang tumaas hanggang sa 297.9 bilyon noong 1925 to 1930. Ngunit noong 1930 to 1935, bumaba ito sa 213.2 milyon dahil sa pandaigdigang depression sa ekonomiya. Maliban sa panahon ng unang digmaang pandaigdig, laging paborable ang kalakalan ng Pilipinas. Subalit, ang pang-ekonomiyang kasaganaan dulot ng libreng kalakalan ay may kalakip na panganib. Bagamat tumaas ang antas ng pamumuhay, ito ay artificial at nakadepende sa isang hindi matibay na relasyon. Dahil sa mga patakarang ito, karamihan ng mga produkto ng Pilipinas ay ipinagbibili lamang sa mga merkado ng Amerika. Kaya't napabayaan ang iba pang mga banyagang merkado. Nang ipatupad ang mga restriction sa pag-export ng mga produktong Pilipino tulad ng asukal, tabako, abaka at niyog sa Tidings-McDuffie Independence Act
ng 1934, naging mahirap para sa Pilipinas na maghanap ng ibang merkado para sa mga produkto nilang hindi na makakapag-export ng libre sa Amerika. Ang kabuuang epekto ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay naging sanhi ng sobrang pagdepende ng ekonomiya ng Pilipinas sa Estados Unidos. Transportation and Communication. Ang pag-unlad ng kalusugan, kalakalan at industriya ay sinabayan ng pag-unlad sa transportasyon at komunikasyon sa Pilipinas. Mahalaga ang mga ito sa pag-unlad ng ekonomiya dahil kinakailangan ng mabilis at epektibong transportasyon para makarating ang mga produkto sa iba't ibang lugar para maibenta. Noong pagtatapos ng panahon ng Kastila, ang Pilipinas ay mayroong mas mababa sa 1,000 milya ng kalsada, ngunit noong 1935, umabot ito sa 12,912 milya. Ang bilang ng mga tulay at culvert ay tumaas mula 2,600 noong 1898 hanggang 8,100 noong 1935. Ang mga paraan ng transportasyon ay mas pinadali mula sa mga karitela at kalisa. Naging mas mabilis ang mga kotse, truck at tren. Noong 1903, may 195 kilometro ng rails ng tren at noong 1935, umabot ito sa 1,395 kilometro. Pinatibay ng gobyerno ang linya ng rails mula Maynila patungong Hilaga at timog ng Luzon na nagdala sa mga malalayong probinsya ng mas malapit sa Maynila. Sa transportasyong pantubig, pinahusay din ang koneksyon ng mga isla sa timog at mga lalawigan ng Luzon. Sa panahon ng Kastila, kakaunti lamang ang inter-island shipping at karaniwang gumagamit lang ng mga bangka at prong. Nang dumating ang mga Amerikano, binuksan nila ang higit 100 port para sa domestic shipping noong 1902. Pinrotektahan ang kalakalang pantubig ng isang batas noong 1923 na nagsasaad na ang mga barko na pag-aari ng mga Pilipino lamang ang maaaring mag-operate sa pagitan ng mga isla. Sa komunikasyon, malaki ang naging pagbabago. Noong 1905, ipinakilala ang telepono sa Maynila at noong 1933, ang radio telephone service. Ang mga bayan at kabisera ng mga probinsya ay na-link na gamit ang telepono, telegrapo at radyo. Ang mga opisina ng koryo na higit sa 1,000 noong 1935 ay naghahandle ng ordinaryong liham, telegrama, money orders at airmail. Gayunpaman, hindi lang dahil sa kabutihang loob ang mga pagbabago sa transportasyon at komunikasyon. Ang mga Amerikanong opisyal ay may interes din na kumita mula sa kanilang mga proyekto. Ang pagpapagawa ng mga kalsada, trails at tulay ay nangangailangan ng mga kagamitan at materyales na galing sa Amerika, pati na ang mga trucks, kotse at langis. Dahil libre ang mga produktong Amerikano sa buwis, naging malaking merkado ang Pilipinas para sa mga produkto mula sa Amerika. Kaya habang ang mga Amerikano ay nagbigay ng mga pasilidad para sa pag-unlad ng Pilipinas, sila rin ay nakikinabang sa kanilang sariling interes at kita. Individual freedoms. Noong dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, ipinakilala nila ang mga prinsipyong pangdemokrasya, ngunit hindi agad pinayagan ang mga Pilipino na magtamasa ng ganap na kalayaan sa ilalim ng proklamasyon ni Pangulong McKinley na benevolent assimilation at ng mga tagubilin sa ikalawang komisyon ng Taft. Itinatag ng mga Amerikano ang mga batayan ng kanilang pulisya, kabilang na ang pagpapahalaga sa mga individual na kalayaan. Sa simula, hindi pinapayagan ang mga Pilipino na magtaguyod ng kalayaan, kaya ipinatupad ang mga batas tulad ng Sedition Law ng 1901 na nagbabawal sa pagsusulong ng kalayaan ng Pilipinas at ang Flag Law ng 1907 na nagbabawal magpakita ng watawat ang Pilipinas nang magkakasunduan na ang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan. Inalis ang mga batas na ito. Sa kabila ng mga batas na ito, nakatamasa pa rin ang mga Pilipino ng kalayaan sa iba pang aspeto ng buhay, tulad ng kalayaan sa relihiyon, malayang pagpapahayag at karapatang magtipon para maghain ng mga reklamo. Mahalaga ring tandaan na bago dumating ang mga Amerikano, may pagkaalam na ang mga Pilipino sa kahulugan ng kalayaan.
tulad ng kanilang naranasan sa ilalim ng revolusyonaryong pamahalaan at ng malulos na republika. Ang mga Amerikano ay nagpalawak lamang ng demokratikong prinsipyo upang isama ang lahat, kabilang ang mga mahihirap at hindi nakapag-aral. Ang kalayaan ng mga Pilipino ay nakita sa mga akdang pampolitika at pampanitikan. Halimbawa, ang mga politiko at manunulat, kahit na ipinagbabawal ng sedition law, ay patuloy na bumatikos at pamahalaang Amerikano. Ang pahayagang El Renacimiento at ang seksyon nitong muling pagsilang ay puno ng mga atake laban sa mga Amerikano, kabilang ang kasong libelo laban kay Sekretaryo ng Interior Dean Worcester noong 1908. Si Teodoro M. Calao, ang editor ng pahayagan, ay nakulong ngunit pinalaya din. Pinakita rin ng mga dula ang kalayaan ng mga Pilipino tulad ng mga akda ni Aurelio Tolentino at iba pang manunulat. Na ipinagbabawal ng mga otoridad, si Tolentino ay inaresto at ikinulong dahil sa kanyang dula na nagtangkang magsulong ng kalayaan, habang ang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan ay patuloy na bumiti. Tinanggal na ang mga paghihigpit sa kalayaan at ang mga Pilipino ay nagtamasa ng buong kalayaan sa kanilang relasyon sa isa't isa at sa pamahalaang Amerikano. Political consciousness. Dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas na may kasamang mga gawi at institusyon, kabilang na ang partidong politika. Ang unang halalan sa mga munisipyo noong panahon ng mga Amerikano ang nagbigay sa mga Pilipino ng unang karanasan sa modernong politika. Sa simula, hindi pa ganoong kaingay at masigla ang mga kampanya dahil kulang pa sa kaalaman ang mga Pilipino tungkol sa mga komplikadong aspeto ng politika. Ngunit nang magsimula ang pagtatag ng mga partidong pampolitika, natutunan nilang sundan ang sistema pampolitika ng Amerika. Ipinapahayag ang mga issue, naghahanda ng mga plataporma, nagpapahayag ng mga talumpati at nag-iipon ng pundo para sa kampanya. Hanggang mga 1916, ang mga halalan sa Pilipinas ay tapat at nakabatay sa mga issue. Ngunit nang ipatupad ang bicameral na lehislatura noong 1916, nagsimula ng magbago ang sistema. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang masira ang mga simpleng pamamahala ng eleksyon. Ang mga kandidato ay gumastos ng malaki at ang mga botante na ngayon ay may kakayahang bumoto ay nagsimulang mag-isip ng personal na interes at reputasyon ng kandidato. Sa ganitong paraan, ang mga Amerikanong pamamaraan ng politika ay umangkop at naging bahagi ng politika sa Pilipinas. Gayunpaman, sa kabila ng mga negatibong epekto ng mga gawi ng politika mula sa Amerika, natutunan ng mga Pilipino ang masalimuot ng sistema ng gobyerno. Ang pagkontrol sa mambabatas at patakaran ng Filipinization ni Gobernador General Harrison ay nagpalawak ng kamalayan sa politika. Ang mga nasugpon na damdaming nasyonalismo noong unang dekada ng pamumuno ng mga Amerikano ay unti-unting nagbugkas at humantong sa pagsusulong ng kalayaan at mga protesta para sa pampolitikang kalayaan ng Pilipinas. Language and literature. Isa sa mga pinakamahalagang impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang pag-unlad ng panitikang Filipino sa Ingles at ang pagpasok ng mga salitang Ingles sa mga wikang Pilipino, lalo na sa Tagalog. Dahil ang Ingles ang naging wika ng pagtuturo sa mga paaralan, maraming mga Pilipinong manunulat ang lumipat mula sa kanilang katutubong wika patungo sa Ingles bilang paraan ng malikhaing pagpapahayag. Ang mga unang manunulat noong unang 2 dekada ng pananakop ng mga Amerikano ay sina Juan F. Salazar, Justo Juliano at iba pa na sumulat ang mga tula at sanaysay. Ang kanilang kaalaman sa Ingles ay hindi pa ganoon kahusay. Sa mga sumunod na henerasyon ng manunulat, mas magaling na sila sa Ingles. Kabilang sa mga kilalang manunulat ay sina Fernando M. Maramag, Carlos P. Romulo at iba pa. Noong dekada 1930, nagsimulang magsulat ang mga Pilipinong manunulat ng mga tula, sanaysay, maikling kwento, nobela at dula. Ang mga manunulat mula sa Universidad ng Pilipinas ay naging tanyag sa panahon ng iyon. Mas mahalaga pa sa impluwensya ng Amerika sa kultura ng Pilipinas ay ang paggamit ng mga salitang Ingles sa wika
Dahil ang Tagalog ang wika ng kabisera, madali itong naapektuhan ng mga salitang Ingles. Sa mga unang dekada ng 1900s, mga simpleng salita lang tulad ng basket, klase at bulakbol ang ipinasok sa wika. Nang lumalim ang impluwensyang Amerikano, mas marami pang mga salitang Ingles tulad ng bistik, candy at speaker ang naging bahagi ng bokabularyo ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, may higit sa 600 salitang Ingles na ginagamit sa wika. Sa ikatlong dekada, nagsimulang magsalin ng mga manululat ng mga salitang Ingles sa Tagalog. Ngunit madalas ang mga salin ay nagiging katawa-tawa o mahirap maintindihan. Halimbawa, ihagis ang kariton sa tata o sumandal laban sa pader. Bagamat may mga salin na tumpak, ang ilan ay nagiging nakakatawa dahil sa hindi tamang pagsasalin ng mga idiomang Ingles. Ang patuloy na paggamit ng Ingles bilang wika ng pagtuturo ay nagiging isang malakas na impluwensya sa buhay kultura ng mga Pilipino at maaaring magpatuloy ito sa mga susunod na henerasyon. Negative results. Ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas ay may mga negatibong epekto. Bagamat nagdala sila ng mga kabutihan, hindi rin naiwasan ang mga masasamang epekto. Halimbawa, ang malawakang pagpasok ng mga Amerikanong produkto at kultura ay nagdulot ng mentalidad na minamahal ang lahat ng banyaga at tinitingnan bilang mababa ang mga lokal na produkto at kultura. Dahil sa pagkakaroon ng mga Amerikanong produkto, ang mga Filipino ay naging economical na dependent sa Amerika. Halimbawa, ang mga produkto tulad ng mga sombrero, ng baliwag at mga tela ng Malabon ay nawala ng halaga, napalitan ng mga imported na produkto mula sa Amerika. Naging sanhi rin ito ng colonial mentality o ang pananaw na mas mataas at mas maganda ang mga bagay mula sa Amerika. Naging ugali na ng maraming Filipino na gawing pamantayan ang mga Amerikano at tingnan na mas mababa ang kanilang sariling kultura at wika. Hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa mentalidad at sa pagkatao ng mga Filipino ay naapektuhan. Halimbawa, ang mga Filipino ay naging labis na naniniwala sa material na tagumpay na ipinapakitan sa mga pelikulang Amerikano at tinitingnan nila ang tagumpay base sa pagkakaroon ng mga material na bagay tulad ng mamahaling sasakyan o bahay. Ang mga pelikulang Amerikano ay nakapag-impluwensya rin sa mga negatibong aspeto ng lipunan tulad ng gangsterismo, kabataan na may masamang asal at iba pang mga masamang ugali. Bagamat may mga ganitong problema sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila, ang mga pelikula mula sa Hollywood ay lalong nagpasikat at nagpalaganap ng mga ganitong issue sa bansa. Sa pangkalahatan, ang epekto ng mga Amerikano sa Pilipinas ay hindi lang positibo. Habang natutunan ng mga Filipino ang mga magagandang aspeto ng Amerika, hindi rin nakaligtas ang bansa sa mga negatibong impluwensya tulad ng pagpapahalaga sa banyagang produkto at kultura, pati na rin ang pagkawala ng pagpapahalaga sa sariling wika at pamumuhay.